Okay, quick update lang tayo sa BTC. So, check natin kung ano na yung current status ni BTC, kung ano bang gagawin niya sa galaw na to, dito sa loob na to. Check din natin kung meron ba tayong news, meron ba tayong pwede makita sa, ano ba tawag dito, sa stock market din, no? Meron din ako napanood, no, na mga other TA na nag-check din ng alts na unusual na mahina yung alts, no? So hindi lang pala ako yung nakapansin, no, pati rin pala ibang mga tao, no, na medyo pinag-uusapan din nila na ang alts medyo pwedeng masabi as type of oscillator para sa kanila, no, kumbaga. So pag sabi natin oscillator, mga kunwari RSI, no, ganito, oscillator, nagbibigay ng strength or weakness, no. So ang pinaka-point nila, hindi ko nga lang na-pull up yung video, pero kasi mahaba yung video, no? Pero ang pinaka-meaning lang na sinasabi nila doon yung galaw ng alts pwede nating magamit as basis, na pwedeng masabi as parang oscillator, na kung malakas ba tong paparating na bull market or baka may kakaibang nangyayari kay BTC. Okay? So huwag niyo muna pansin ito, boring ka nga muna ito kasi baka pangit ng start, naka ABC correction na dump agad, no. Pero di naman mababa ng probability, no. So anyway, so sa BTC nagkakaroon tayo ng rejection, no. Dito ito pa rin yung drawing natin, no, na expanding wedge. Meron pa rin siya dating parallel channel ganito, pero mukhang hindi na siya exactly tama siguro. No, parang ganyan na lang, no, ang descending channel niya, na hindi siya perfectly tumatama sa mga wick down, no. So meron din pala akong short dito, no, kasi di ba meron tayong napag-usapan na dalawang corrective move na possible ganito, 1, 2, 3, 4, 5, tapos na, then pump, no. Ang problema dito, inaabangan ko tong na potential baka magkaroon ng bearish divergence sa daily, no. So nagkaroon nga, no, makikita natin meron tayong mga ba tawag dito sa candle na to, doji candle na ganito. Nakaroon tayo ng mga hammer, no, hammer sa itaas. Hindi meaning na green to na hammer sa taas bullish, no. Actually bearish to, na ipo-push down tapos maibabalik ulit. Then yung sumunod na candle ayun nga, yung mas malaking bearish indication, no, na almost parang falling star to, no. So parang ganun din yan sa sa ilalim. Kunwari no, bumabagsak ang price, ito mga ganito, no. Ito red na inverse hammer, red, no, pero bullish to mga ganito pag nasa ilalim banda. Okay, kasi ibig sabihin nagtatry mag-push up ang mga bulls dyan, pero naibabalik na onte, pero makaka-recover agad sa susunod na candle, no. Ito yan. So yung mga meaning ng no, hindi meaning na red, basta yung kung nasaan siya, no, kung ang start ng candle niya nasa ilalim or ang start ng candle niya nasa itaas. So ito, kunwari green na naman to, no, green na inverse hammer, pero actually reversal of some sort to. So sa structure na to, reversal yan. So babagsak siya, no. So hindi naman laging gano'n, no, pero mataas-taas yung chance na gano'n ang gagawin. So meron akong short dito sa exactly dito sa bandang basta dito sa 69k 900, basta 70k area. So ito yan, no. Huwag nyo nga lang gagayahin to kasi maliit lang naman nilagay ko dito, no, na margin. Kasi 125x to, no. So ang gusto ko lang gawin dito lapagan kasi resistance, no. So ang pinaka gusto mong gawin dito ay mag short, lalo na't binibigyan ka ng bearish divergence. Ayan, tapos meron pa pala dito isa pang higher high, tapos isa pang lower high dito, no. So bearish divergence, meron kang mga candlestick pattern na indecision, meron ka na namang kasunod na candlestick pattern na type of reversal pag nasa itaas. Then sumunod, syempre hintayin natin kung itatamaan niya ba to, no. Kaso problema dito, mahirap ma-pinpoint to. So talagang hinintay ko siya sa 1 hour ba? Tama ba? 1 hour. Check natin, double check lang na. Oops.
Sa bandang 1, ito ata no. So dito banda, check ko kung mag-wake up pa ba to, no, or kung magko-close ba siya ng, or o tama ba, kung magko-close ba siya dito sa mga area to, no, kasi meron tayong parang some sort of yan, no, maliit na resistance, no. So inaabangan ko to, no. So nag-wake up pa siya, tinake ko na yung risk. Kung mabingwit, okay lang, no. Kasi maliit lang naman yung ilalapag ko, no. Pero ayun lang yung ano, no, ayun lang yung way ng pag take ng positions. So ba't ako nag-take ng position dito? So may resistance, isa na yun. Meron tayong mga bearish divergence. O nga pala, no, nakalimutan ko sabihin to, no. Yung Binance sa ano, no, sa phone app, gumagana pa rin, no. So pwede pa ata tayo makapag-withdraw sa phone, sa Binance app. Sa ano ba tawag dito? Sa Android ata, di ko sure kung meron din ba sa iPhone. Android kasi ako, no. So ayun, so kung gusto niyo i-check, nasa Binance pa rin, no. Nakakatamad lumipat no. Aralin ko pa kung ano pang kailangang, paano ba mag-deposit or mag-withdraw, no. So sa Binance kasi ako sanay. So sana mabalik si Binance eventually, pero medyo nakakaba kasi, no, pag ito talaga bumagsak, medyo malaki-laki yung makukuha kong profits, at paano kaya pag hindi bigla ma-withdraw. Ay lagi problema. So maliit lang yung ano ko, nilapag ko kasi nilabas ko na most ng ano ko, ng pera ko, at pinaglalaroan ko na lang yung yung Binance. So eto, no. So bakit dito ako nag-short? So meron tayong una, no, 1 2 3 4 5, tapos pump dapat. Pero yun nga, meron tayong bearish divergence, meron tayong mga candlestick patterns na medyo nagbibigay ng signs na mukhang babagsak. Tingnan natin ang volume. Ang volume ng pump na to, wala, no. Actually parang pababa pa siya, no. Pababa pa siya. So bumababa yung probability na etong pump na to, pataas na to, magbe-breakout, no. Medyo malabo na magbe-breakout. At isa pang rason kung bakit magandang entry yung short, eto, no, meron tayong 5 waves dito. Sabihin natin kung hindi man siya tawag dito, kung sabihin natin bullish pa rin tong structure na to, ito, no, itong structure na to, bullish pa rin tong structure na to, meron pa rin tayong ibabagsak muna kasi meron tayong 5 waves, 1 2, sabihin natin 3 4 5, parang ganyan, or sabihin natin baka ganito yung 5 waves, 1 2 3 4 5. So after ng 5 waves, dapat meron siyang ABC correction, no? So ABC. So ang minimum target ng short ko most likely 0.5, no, dito sa 61k pa. Sabihin natin mga 61,500, no, o baka dito lang sa ito, meron tayong no, some sort of order block dito. Parang dito banda. Yan, meron tayong order block diyan. So pwede natin masabi dito sa area to, pwede ako mag-take profit. At pwede na siya mag-pump ulit. Okay? Possible 'yon. So ito na ABCDE kung bullish na to, etong start na to, 1 2 3, kung bullish na to, ABCDE dapat to. Okay? Pero pag hindi, alisin muna natin tong fibs natin. Yan. At saka alisin na rin natin tong descending channel natin. Kung hindi yung pinag-usapan natin last time, na baka dito yung C, E, taka lang, ayusin ko lang na maayos, yan. At baka dito pa yung B, at dito pa yung A. Okay? A, B, C, D, E. Dito sa pink box na to. Okay? Doon ulit natin makikita yung meron tayong order block na naman. No? Ayusin natin yung order block natin, parallel channel. Ganyan. Some sort of order block yan. Ganyan, no? So most likely ang best target ng short na to bandang 50k, no, or sabihin natin mga 52k, ganyan, 52 53k, no. Kung sasabihin natin isasagad niya sa sa descend itong ang tawag dito, descending expanding wedge na to, sa ilalim na to, baka sa sa 50k nga. So ang ano ko lang dito, di ko na gagalawin to, di ko napapansin to masyado yung position ko. Ang naka-stop loss lang ako sa ibabaw nito, napakalit lang. Ito, stop loss lang dito. Kung mabingwit, okay lang, no? Focus muna sa ibang kailangan gawin, no?
Kung mabingwit, edi wala na, no? Kasi break na yun, most likely. Kung babagsak siya dito, uh, ano tawag dito, di pala stop loss in profit to, no? Naka-stop loss lang, sorry. Pag dito, stop loss in profits lang talaga, no? Kung babagsak pa man siya, wala na sa TA ko yun. Kumbaga, no? Wala na sa, ang tawag dito, sa parang pinakagalaw niya, na hindi na siya ganong kataas ang probability para gawin pa yon na mag-lower low pa dun sa box na to, no? Pag nag-lower low, doon natin makikita yung malaking ABC na naka-drawing kanina na dinilit ko, no? Yung pang-umpisa. Okay. So sa ngayon, no, medyo nagbibigay siya ng ng bearish signals. So ganun din sa napanood ko, no, na yung ginagamit niya yung ALTS as oscillator na nasa 80H na si BTC, pero wala pa ring galaw si ALTS, no? So ito dapat yung galaw niya, na 1, 2, 3, 4, 5. So at least mga 90k up until 110k siguro, ganyan. Pero mukhang hindi na lalagpas ng 110k ito. Kailangan kasi ang third wave pinakamalaki, no? So most likely ang pinaka conservative 90k to 100k lang talaga. Narinig niyo ba yung pusa dun sa labas? Ang lakas ng pusa. sorry. May dumadayong pusa dito sa namin sa bubong namin. Pero anyway. So doon papasok yun, no? In case na mag-breakdown dito, baka magkaroon tayo ng malaking malaking ABC correction. Na ganyan, A, B, C. Ganun pa rin naman yung yung dalawa nating structure kung ito ay napakalaking fake out pala, kasi yung ALTS talaga hindi nagpa-pump ng maayos, no? Hindi siya hindi siya convincing na bull market yung ALTS, no? Hindi convincing. Lalo na yung volume natin. Sa sorry. Yung RSI pala natin, no, sa weekly na tayo, no? Nauuntog-untog tayo sa SMA, no, sa moving average na to. So, hindi pa naman to bearish, pero kapag bumagsak siya below dito sa 50 RSI, doon madalas nag-i-start yung medyo matitinding dump. So makikita natin dito, mula dito, no, mula dito hanggang dito. Ayusin lang natin, parang ganyan, no. So every time na nasa ibabaw tayo, doon yung bull market, no. Bull market mula dito sa COVID dump na to, ito COVID dump, bull market, no. Minsan umaabot tayo ng 40. So hindi meaning na bumabagsak tayo below 50 todo bear market agad, no. So ito correction lang to, no, correction lang. Pero malaki yung i-dump niya, no. At nung nagstay siya sa ilalim, nagstay din siya dito sa ilalim, no, ng 50 RSI. So bearish siya, pero hindi meaning na ganun na pag pag yung hindi tipong bumabagsak ng todo below 50, yun nga, baka maisip nyo todo bearish na, no? Minsan minsan correction lang talaga siya. So dito naman, no, makikita natin nag-breakdown. Okay, nag-breakdown. Nag-ano pa to, no? Marami pang bumibiling whales dito. Marami pang bumibiling whales. Kasi hindi pa sure to. Hindi pa 100% sure to, kasi pwedeng maging ganito to. Ito, pwedeng maging ganyan yan, then isa pang pump. Then nag-breakdown, doon na tayo tumambay sa ilalim sa puro 30 RSI na, no? Okay? So ganun din dito, makikita natin breakout, napakaaga na ito, no? Dito pa lang pala. Dito pa lang pala, no? Dito tayo sa area na to. Kapag na-claim natin yung 50 RSI, mataas na chance na magkakaroon siya ng pump, no? Nagkaroon nga siya ng pump, no? So ganun din kapag nasa above na ng 70 RSI, doon yung mga mas malalakas na moves, no? So ito, malalakas na moves. Dito makikita rin natin yung malalakas na puro pump na to, no? Malalakas na moves na puro parabolic na. Okay? So ang kailangan natin bantayan, since nauuntog tayo dito sa moving average na to, at medyo papalapit ulit tayo sa 50 RSI, titignan natin kung yung
pinag-usapan natin kanina lang na kung magbabounce ba siya sa 0.5 or 618 siguro. Dito no, kung bullish ba siya mula dito sa ilalim hanggang dito, kailangan mag-bounce siya dito or dito. Okay? At doon natin makikita yung RSI tatama sa 50. No? So sa daily medyo malapit na siya sa 50, sa weekly medyo malapit na rin. Parehas no, meron siyang confluence na babagsak siya sa 50 RSI. So doon at least sa short ko doon ako magkakaroon ng double check kung gusto ko na bang i-take profit or hindi. So siguro magte-take profit ako na onte, tapos abang-abang na lang ulit kung kung biglang magba-bounce, then stop loss in profits lang kunwari, ganun. Okay? So alisin natin to. Meron pa tayong trading idea. Actually, wala na masyadong trading idea dito, no, kasi nasa gitna na to. Dito banda yung unang take profit. Nandito yung short, no? So nasa bandang gitna tayo sa ngayon. Mahirap na to. Meron tayong support na paparating dito. Ito, support to, itong daily level na to. Support yan. So makikita natin nagba-bounce tayo dito ng konti. Okay? So meron din tayo, kung extend natin dito, baka meron din tayo dito. Yan, meron tayong resistance dito dati na binarig. So pag nag-breakdown dito, medyo may expect natin baka dito na susunod na target, no? Or dito sa parang yan. At baka medyo na-atching ako. Yan, dito sa area to, no? Okay? So ayun yung trading idea. Kung gusto nyo mag-short, hintay kayo ng breakdown trade dito, no? Short, tapos take profit siguro dito. Pwede rin dito na kayo mag-long. Di ko sure, no? Maraming tayong indication ng continuation to the downside. Bearish divergence. Yan. Meron tayong mga candlestick pattern. Ito. Malaking reversal candlestick pattern na mataas na wick. At malaking body, no? Malaking indication ng bearish move yan. Ang volume natin, malaking red candle. Meron tayong maliit na volume spike dito. Ibig sabihin, suportado tong pag-dump na to. Medyo suportado sa sa flat na move na to. Ito, mula dito. So hanggang dito, no, yan. Makikita natin yung breakout. Ito, breakout to, no? Breakout kasi meron tayong resistance dito. Breakout, meron tayong volume spike of some sort, maliit na volume spike kumpara dito sa dalawang red candle na to. Isin natin, yan, dalawang red candle na to, volume spike. Then mag-stay siya above. Pero ito, nagkaroon tayo ng volume spike sa dump naman. So ang kakalabasan, asan yung ayun. Ito ang kakalabasan, may volume spike tayo sa rejection, which is medyo delikado yun para sa bulsa ngayon, no? Okay? So tingin tayo ng ano bang pwede nating tignan? SPX. Makikita natin si SPX, no, sa daily to. Ito, nagkaroon tayo ng breakout pero bumalik tayo sa loob. Tama ba to? Mukhang tama naman yung drawing pa rin naman natin, no? Isinagad ko na sa ilalim to, no? Dapat ganito ang itsura yan. Nag-breakdown na to ang itsura dapat. So medyo kailangan natin ingat dito kasi mukha na siyang nag-breakdown. Isinagad ko lang talaga dito. Okay? Kasi ito, ginawa niya rin dito kasi pwede ko rin kasi isagad ng ganyan yan. Yan, pero dito hindi siya tatama sa mga to, tsaka ito. So dito rin hindi rin tatama dito, tsaka dito. So hindi natin alam kung ano pinakatama. So just in case lang kapag ito pati ito nag-breakdown pa rin sa SPX, tayo, di ko nga lang ma-check yung volume nito. Ma-check ba natin? Masyadong flat tong volume na to, no? Kaya mahirap mabasang S&P 500. Pero may mga some sort of volume spikes tayo dito. Ito, may mga times nagkakaroon tayo ng volume spike. Almost wala namang meaning ang kakalabasan kasi masyadong kakaiba yung, or hindi ko alam kung paano basahin yung volume ng stock market siguro, no? Pero ang pinaka basic na idea lang, kapag may break, pag nag-break ng ganito kunwari at yung volume ay nag-volume spike, doon tayo makakita ng confirmed breakout, kumbaga. So abang tayo ng gano'n, check natin, may example ba tayong pwede natin masabi, may breakout tayo. Ito wala.
no? Wala, no? Ito, ano siya, no? Nagvo-volume spike siya madalas sa mga doji candle. Doji candle, no? Pero hindi siya nag-break, hindi siya bumagsak, no? Indication to ng ano, no? Ng ng bearish, pero hindi siya bumagsak. Actually, nagano lang siya, no? Nag-corrective move lang siya. Ascending triangle, sorry. No, ascending triangle, parang ito, 1, 2, 3, 4, mali pala, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na siya bumagsak pa. Tama ba to? Parang, ito, mali pala, sorry, ito pala yung correction, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, breakout. Kasi corrective move pala tong triangle na to, sorry. So, pabagsak pala muna dapat. Okay. So, yung breakout nito, tingnan natin, maliit na volume spike lang, no? Maliit na volume spike, pero doon natin makikita yung mga breakout trades or yung confirmation ng breakouts. So, kailangan natin pinag-usapan si SPX kasi kapag si SPX nag-dump, nag-breakdown, nagbigay ng malaking indication na magkakaroon tayo ng reversal. So, kung sa natatandaan nyo, etong move ng ang tagal lang yan, okay. Ang move ni SPX, ang pinaka idea ko dito, baka ito na yung final push to the upside. Hindi ko lang sure kung saan banda. Okay? So, dinrawing ko pa to, no, na mukhang ito na yung final bull market ni SPX. Kasi kung bibilangin natin to in waves, meron tayong ABC correction dito. Ito, no, yung kumbaga sa stock market ang tawag nila dito Darvas box, no, Darvas box, or yung sideways movement na ABC correction or accumulation ba, or ano ba to, ano tawag doon sa word na yan, nakalimutan ko na agad. Consolidation yun, sorry, consolidation. A, B, C. After na ABC, expect tayo 5 waves ang kasunod. So, bull market ang kasunod dapat. Meron tayo dito, potentially 1, 2, then meron tayo dito, siguro dito yung 3 or dito yung 3. 3, 4, 5. At kailangan natin tandaan ang number 1, madalas kamukha niya ang number 5. Okay? Ang number 3, kahit anong gusto niyang gawin dyan. Kahit gaano kalaki si number 3. Pero pag nagkaroon siya ng macro correction, katulad nito, pwedeng ito yung ito yung number 3, pwedeng ito yung number 3, pero ang problema kulang to at masyadong malaki to kung kakalabasan, magiging ganyan, no? So medyo malabong mangyari. Kailangan pinakamalaki si number 3 lagi. Okay? So ang target niyan mga yung nag-e-end sa 618, no? Double check lang natin. Nangangatilala muna ko, tapos galing dito sa ilalim, papunta dito, papunta dyan. Yan, no? So, actually sa lang siya, no? Sa 2 fib siya natapos, no? Area 2 fib. So, 2.2 pwedeng 2.127 nata to. Baka 2.272, no? Ito dito sa mga area to. So, nagkaroon siya ng correction, fourth wave, 10 pang. So, ang pinaka-target naman ni fifth wave, kapag sa fibs, tama ba to? 618, no? Kapag fibx, retracement, sorry. 618. Lagpas na pala siya, no? Tama ba 618? Ano pala yun? Sorry. 1.272 hanggang 1.618. No? So, nabit niya na yung minimum target niya, no? Ito, minimum target, kaya siya nagda-dump, tapos isa pang push up. Pero ngayon, nai-stuck siya dito sa taas na to. So, nagkakaroon siya ng some sort of reaction, no? So, yung 618 sa, sa fib extension. Kaso, masyadong malaki itong third wave na to, no? Baka lumagpas-lagpas to. Hindi ko ma-pinpoint. Kasi muna natin to. So, mula dito, hanggang dito, malabo, no? Ang 618 dito pa dapat, no? Malayo pa dapat, no? So hindi ko sure kung paano siguro sa irregular chart. Ayun, regular chart pala natin makikita. So 618, no?
Dito banda siya dapat magre-reject. Ito ang primary target ng fifth wave. Okay? Kung regular chart So hindi ko lang sure kung paano yung tamang kung kailan ginagamit yung regular chart tsaka no. Ito yung number 2. Tama naman dito sa mga area to. So hindi niya na idikit. So minimum target na tong area to, no? At pwedeng ito mag-dump ng reversal na multi-year bear market ABC kumbaga. So yun lang yung concern ko sa SPX. So since ayun ang concern natin sa SPX, magiging concern natin si BTC doon. So introduce ko lang. Magiging concern natin si BTC kasi ang stock market nag-indicate ng risk on at risk off. Okay? So sa Nasdaq naman, tingnan natin. Pares lang naman to, no? Almost ganun din naman galaw ni Nasdaq. At mukhang magbe-breakdown siya. So zoom in tayo. Oh shit, mag-breakdown ata siya, no? Walang pwedeng i-adjust itong ilalim na to. Walang pwedeng i-adjust. Adjust natin to, ganyan. Wala pa rin. Pwede kayang ganyan. Siguro pwede natin ma-adjust na ganyan, no? Pwede pa to, no? Pwede pa to. So, pero malaking candle to, no? Meron tayong start ng first wave dito. 5 waves, oh. So etong ganito reversal to, no, na 5 waves ang umpisa o kaya at least ABC correction, pero breakdown kasi siya, no? Kung ABC correction to, delikado kapag ABC correction kasi diretso pa baba agad to. Mukhang hindi ABC na to, no? Mukhang 53535 to, no, na malaki. So first sign, isa sa mga biggest sign 5 waves down to, no, which is kung titignan natin sa papatapos na tong dump na to, no, siguro. Di natin sure pala, no. Pwede kasi bumagsak below 30 to. Madalas kapag nakaabot ng 30 RSI yan, no, nagkakaroon tayo ng recovery muna. So ito, no, babagsak dito, recovery din, isa pang bagsak pero higher low na, no. So baka nga babagsak pa ng isa pang beses to. So breakdown yun kakalabas. Tingnan natin ang volume. Hindi pala pwede volume dito sa Nasdaq. So ay lang siguro yung pinaka concern natin, si Nasdaq at si S&P 500. Bumabagsak ito. Nasdaq slumps as mega caps, no. Chips fall ahead of big tech results. Dow Jones has edge higher as Fed decision. So yung Fed decision kasi, no, may paparating na FOMC meeting na naman ata siguro, baka sa September or no, sell the news na to, no, kumbaga, kasi magkakaroon tayo ng rate cut eventually. Yung paulit-ulit kong ina-update sa inyo na rate cut kasi yun nga, no, every time na nagre-rate cut si Fed, magkakaroon tayo ng bear market. So lalapag natin si SPX, lalapag na rin natin si Nasdaq, tapos lalapag na rin natin si BTC baby pa, no. So wala siyang record. Ato si BTC yung dilaw, si orange yung SPX, Nasdaq yung cyan, no. So lahat ng to, gawin natin, naka-log naman siya, naka-log log. Ayan. Tapos yung blue, yung rate cuts, no, or basically interest rate. So ito, no, lahat ng to, lagyan natin ng vertical line. Lahat ng rate cuts na to ay nag-dump ang stock market, no. At every time na nagkakaroon siya ng ito, no, yung medyo pahinga, doon siya nag-i-start mag-pump, no. Nagkakaroon ulit siya ng rate cut, bear market na naman, no. So dito natatapos. Yan. So etong mga to, no. Yan, papalitan natin saglit. Tsaka ito.
Asan yung pangalawa? Hindi ko na makita yung ano yung sa Nasdaq. Pero anyway, ayun nga no. Makikita natin dump, dump, dump. Actually ito maaga pa no. Sell the news to. Sell the news. No, dito pa lang no. Ito medyo may sell the news na dito. Okay? So nag-take to ng ilang months. September, October, November, December, January. So mga ilang months, mga 3 o 4 na months bago nag-start yung rate cut. Okay? At nagpapakita na siya ng weakness. Sumunod dito ang rate cut. Hindi, ito nagpapampa na onti pa, no? Ito nagpapampa na onti pa, then bagsak ulit, bagsak. So dito yung mas malaking rate cut, no? Pero nagpapakita na ng weakness dito at dito. Okay? So stable, puro pump na to, no? Puro pump. Okay? So every time na nagiging stable ang interest rate, dun nagkakaroon ng pump, no? Okay, ito stable, start ng medyo correction, recovery, then dump ulit. Tapos itong yellow na to, ito si BTC. Okay? So kaya natin pinag-uusapan yung potential na gagawin ng rate cut. Ito yung rate cut, yung blue. Interest rate. Pag nag-rate cut, first time magkakaroon ng rate cut na malaki si BTC. Ang pinaka-rate cut niya lang, ito, no, yung COVID dump. At mabilisan to kasi emergency yan. Okay? At nagkaroon tayo ng 70% dump dyan. Okay, sa BTC. Ganun din ang stock market. Nagkaroon din tayo ng malalaking dump dyan. Okay? Ito, no, laki na ito, no. So dito banda ata yung di ko sure kung kailan yung COVID, pero yung March ng 2020, dun yung lockdown. Okay? Lockdown to. Yan, lockdown. Okay? So, ganun ulit. Flat. Pump. No? Tapos sa looming trouble, kasi nag-rate hike na into rate pause into rate cut. Okay? So itong mga to, hindi ko sure kung paano gagawin, pero according sa past data, dump, anong gagawin kapag nagkaroon tayo ng rate cut? Gagayahin ba natin yung past data natin? Okay? So marami siyang chances na pwedeng magkaroon tayo ng maiksing bull market. Kaya ako sinasabi, no, kung magkakaroon kasi tayo ng bull market agad, ayun siguro yung pinakamahinang bull market. Or baka baka set up siya ng malaking super cycle. Pero kailangan pa muna magpahinga ni BTC ng isa pang beses. Which is, marami tayong beses nag-bear market kumbaga ang kakalabasan. Ayaw natin yon, no? Kasi ganito gagawin yan. Kung bullish na to, ang minimum na galaw na nito 0.5, 33k. Dito pa tayo, minimum move ng corrective move. Kung actually mali pala to, sorry. Kailangan pala muna mag-pump nito. Sabihin natin 100k kunwari, example lang hindi natin sure kung 100k. So dito dapat ang fibs, 40k ang pinaka-target niya. So meron tayong bear market dito, meron na naman tayong panibagong bear market dito, no? Masyadong maiiksi yung mga bear market natin, mahaba yung bear market natin, or marami tayong bear market. Then dun pa lang tayo magkakaroon ng malaking move to the upside. Kaya ito yung pinapakita kong isa pang ito yung pinaka best case scenario. ABC sa ganyan. Okay? So ayun siguro update natin. Last one, tignan natin si DXY. Nasaan na si DXY? Ayun. So si DXY, hindi pa rin siya nagbe-breakdown dito sa kung ano man tong parang ata to. Siguro parang point of control siguro tong gitnang to, no? Kasi pag nasa ibabaw tayo nito medyo papakita ng bullishness. Marami tayong beses nagba-bounce dito, no? So marami beses nagba-bounce yung nagamit as resistance.
ginagamit as resistance din. Ito, no? Resistance. Gamitin na support. Gamitin na support. Resistance, no? Marami itong gitnang to, no? Ito talaga importante itong gitnang to, no? So, hindi ko actually nahanap yan ng check kung nasa gitna ba yung S&P 5, DXY. Natsambahan ko lang siguro to dito sa ito, no? May kakaibang breakdown kasi to, no? Ito, no? Ito, resistance, rejection, breakout, support, breakdown, resistance, breakout, support, yan, no? Tapos support na naman dito, no? So, medyo may significance talaga tong, ano kaya to? O, basta mga bandang 103 or 104, no? O, area ng 103. 103.5 pala, mga ganyan. So, ilang update natin. Si DXY hindi pa rin bumabagsak. So, ang chances mukhang hindi pa masyado makaka-pump ng ganong kalakasan. Ang mga risk on na assets like BTC or stock market. Bago natin end yung video, check muna natin kung may economic events tayo. Nakalimutan ko i-check to. Economic events. Ito ba yung pinakamaaga? Ito. Job openings. Ang dami pa rin dami pa rin nagtatrabaho. Kahit parang nagkakaroon na tayo ng deflation. So, hindi ko masabi, no? Pero, hindi ko sure kung paano natin yan. Ito pala kasi, malapit na yun, no? Malapit na kasi ang FOMC meeting. So, rate pause pa rin pala ang sa August. So, sa September nga talaga yun, yung rate cut most likely siguro. Meron na ba tayo sa September? Wala. Layo pa pala. Dito pa pala tong September, no? So, aabangan pa natin yan bago maglabas ng parang panibagong data or panibagong news, no? Papatapusin po natin yung August. So, ito yung siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.